What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Kakapasok lamang ng balita na itong si Dilima ay nakalaya na mga kababayan. Kaya naman hindi maiwasang isipin ng taong bayan kung paano nakalaya ito kahit na may mga ebidensya na sa mga kasong inihain sa kanya. Na ito ba'y planado nila Tambalos at FL Liza upang pabagsakin ang mga Duterte dahil once na nakalaya ang mga ito, kakasuhan di umano ni De Lima si PRRD na nagpakulong sa kanya. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tila'y nagsanib puwersa na nga ang mga pulahan dilawang piklawan upang pagharian at gatasan ang bansang Pilipinas na magiging kawawa na naman ang taong bayan dahil magiging talamak na naman ang mga krimen di umano sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sa diktadoryang Marcos. Okay? And now, mga palangga, nung panahon ni Duterte, hinuhuli itong mga kasangkot sa droga katulad ni De Lima, napakulong nga, di ba? Pero sa panahon ni Marcos Jr. ay napapalaya sila. Di ba? Correct. May narinig ba kayo na sangkot sa droga na isang malaking taong pinakulong ni Bangag Jr.? Wala. Kasi sila mismo ay kasabwat sa pulboronic, katulad na nga lamang na nahuling 1.8 tons na si Sayarot na na-acquit din nung nakaraang buwan. Okay, balikan natin si De Lima bago tayo maligaw ng landas. Jonel, sabi ni Minda Diaz. So, inamin po yan. Ulit, inamin ni De Lima na pinatulan niya si Ronnie Dayan o Dayan na ito ay may asawa at mga anak. Dahil sabi nga ni De Lima dyan, nung tinanong sa interview, bakit niya pinatulan? Frailties of a woman. Kalandian or kakatihan ng kipaylabum. So, hindi napigilan yung urge mo para makipagtorjakan sa isang may asawa. Actually, gawain yan ng mga tao dyan sa gobyerno, kongreso, dyan pa nga sila nagtsutsuksakan. Remember, yung isang expose natin noong December na may isang kongresista na bumubugaw ng mga kababaihan, ibinibigay sa mga masyondang makyoho na mga kongresista noong December. Kaakibat ng regalo ni Sandro Marcos at ni Tambalos na bonus dito sa mga kongresista. May kasamang babaeng binigay, mga babae actually, na isang kongresista naman ang bumugaw. So, hindi ito bago. Alright? Pero, gusto ko kasing maintindihan ninyo at mabalikan natin yung mga pangyayari. With that, you can think. Diba? Na hindi ko kayo kailangan pang, pilitin na maniwala. Kayo na mismo marinig sa inyong tenga kung ano ba nangyayari. So, inamin niya ni Dayan. Ito si Dayan. Okay? Made you fall for him. Friendness of a woman. May relasyon kami. May relasyon sila. 7 years. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Congress, Ronnie Dayan, 2017. Okay, ito po ay inano natin, pinipare kong clip sa inyo. Okay? Ayan yan. Ayan si Ronnie Dayan. Okay, ayan siya. Okay, sa Congress yan. Pakinggan natin ang kanilang pagchichikan. Balikan natin. Sinasaksak nyo sa isipan namin na ang Marcos ay diktador. True enough, tama kayo. At ako'y nagising sa wala pang 2 buwan na pamumuno ng Marcos at ni Lisa Tanas at Romualdez. Anaw kayo, tahimik. Diba? ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din ang pag-ibig. Hindi daw sinuklian ni De Lima ng wagas kasi kung nag-pay attention kayo dun sa unang salaysay ni Jonel, ay pinalitan si Dayan ng panibagong driver na si Warren. See? Mamaya pakinggan niyo si Dayan kung ano sasabihin.
hindi po totoo yung may video 6 kami. Wala po akong natatandaan na binidyo ko po habang kami nag-6. Wala daw, sabi na yan, wala daw silang, hindi daw siya nag-video, baka iba yung nag-video. Mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan. Wow. Laging nag-aaway. Nag-aaway. Anong nabalitaan ko na yung isang hagad niya Pagan. na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya. Kasi si ma'am, sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Oh, di ba? Sabi ni Dayan, nung nalaman niya na nakipagtsuktsakan si Dilima sa isang panibagong security or driver niya din, at the same time, sabi niya, uubusin mo yata kami mga security mo. Kaya nagtatawanan din naman yung mga ulupong na kongresista. Di ba? Sa swela lang talaga ang gobyerno sa Pilipinas. Yung mga kongresista, yung mga ganito, tuwa sila kapag yung mga Dapat ganong seryoso usapan. eh. At may punto din naman dahil mamaya sagutin natin ito at anong sinabi ni Dilima dito kasi nagreklamo si Dilima dito sa hearing na ito. May suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Ayun, inaway ni Dilima si Ronnie Dayan dahil may suot siyang bowler na Duterte sa kamay at saka sa paa. Listen. Tapos, nung nakita niya, ginano niya ako. Anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am Dilima? Yes, sir. Ang sabi na nakita kasi yung bowler, at suot-suot mo yan. Ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino Sabi niya kay niyan? Duterte. Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary Dilima po? Punyeta ka. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Okay. Yung kinakwento niya na, yung kay Kerwin Espinosa, na yung bayaran sa droga. Yung pinapaliwanag niya dito na kumukolekta siya ng pera na binibigay ni Kerwin para kay Dilima. Grabe. Lang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni... Okay, remember during the hearing, di ba, nagtago yan si Dayan kasi inutusan siya ni Dilima na, eto, sabi niya. Sa text niya sa akin, anak, na si Hana Dayan, pakisabi sa kanya magtago lang siya. So if this lady Senator Laila De Lima will not voluntarily resign from her post after this revelation, Okay. I hope our colleagues in the Senate remove her Sorry, Roque. from her current position. Okay. So ngayon mga kababayan, alright? So narinig na ninyo, medyo bumalik tayo sa nakaraan. So yung hearing na yan, nagsalita si Dilima dyan. Nagpa-interview siya at ang sinabi niya dyan ay, as a woman, sabi niya, it breaks my heart that my private life and personal relationship have come subject of the public and Congress ridicule. Diba? Nagalit siya at talagang namalungkot siya dahil, ay pinag-usapan ang kanyang personal relationship. Actually, it's not personal relationship. It's labag sa batas. Sabi ko nga, concubinage. At sinabi yan ng mga lawyers during the time na pwedeng kasuhan si Dayan at si Dilima ng concubinage. We'll talk about concubinage later. Ngayon, sabi pa ni Dilima, no woman deserves to be betrayed. Diba? Kasi binitray daw siya ni Dayan. To be treated with so much disrespect. The question sa iyo, Dilima, nung nakipagtorjakan ka kay Dayan na alam mong may asawa, hindi ba yan disrespectful? Yan, mga piklawan yung idol ninyo. Okay? Diba? Talagang sinasarado nyo yung utak ninyo dahil bulag kayo. So tama ba? Nagreklamo si Dilima na hindi niya deserve na niloko o binitray siya, tinraidor siya ni Dayan dahil
at ni Jonel at na iba pa, na ine-expose yung kanyang pakikipagtordyakan, pakikipagkainan ng sabat, pakikipagbuko juice, pakikipag-BJ, ayun daw ay disrespectful. In the first place, sinaktan niya ang asawa ni Dayan. Ang pobre espiritu, pumayag lang yan kasi ginasaburan sila sa kwarta. Binibigyan sila ng pera galing Correct. sa kaban ng bayan. You think Pink Lawan supporters. Sabi ni Dilima, ulitin natin, with so much disrespect and without dignity. May dignity ba? Ang nangaagaw ng asawa at kumukuha ng pera ng bayan, iduldol sa asawa, pambili ng bahay, kapalit ng pakikipagtsuktsakan sa isang driver? May dignidad ba yan, mga kababayan? Oh. Sabi pa, by any man she is with or had a relationship. Ang relasyon, okay lang sana kung magjowa kayo. Diba? Okay lang kung magjowa kayo na pareho kayong single. Oh, sabi ni Palangga, sino susunod? Parohinog? Ang papalayain? Sabi ni Edgar. Asan si Edgar? Nadula ka na, Edgar. Okay. Yeah. Yan ang abangan natin. Baka palayain na silang lahat.